Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang pagkakasangkot ng Chinese mafia o mga sindikato sa iligal na pagpasok ng bigas sa bansa. Nagpaalala naman ang ilang rice trader at retailer na maging maingat sa pagpapasara ng mga bodega at pagkukumpiska ng bigas. Si Claysol Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, Chinese mafia ang isa sa tinitingnan ng Bureau of Customs na iligal umanong nagpupuslit ng bigas sa Pilipinas. Sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Customs sa Metro Manila at mga karatig probinsya, papalo na sa halos 300,000 sako ng bigas na pinaghihinalaang smuggled ang nakumpiska. Iniimbestigahan na ng BOC ang posibleng pagkakasangkot ng Chinese mafia o sindikato sa iligal na pagpasok na bigas sa bansa. Yes sir, yung angle po na yan na the Chinese mafia or Chinese syndicates are involved, that is one of the angles that is being looked into dun sa mga ongoing investigations naman po natin on agricultural smuggling. Yung mga reports na nare-receive po ng office natin is binabanggit nga po mga Chinese sounding ang names na either nasa side ng financing, nasa side po ng distribution or nasa side po sila ng maraming po silang levels kung nasaan po sila present eh. Sabi ng samaang industriya ng agrikultura, malaki ang epekto ng pagpasok ng smuggled rice ngayong anihan na nagpapalugi sa mga magsasaka. Yung mangyayari niyan is yung instead of bibili dun sa mga na-meal dito sa ating bansa, yung mga smuggled goods ang ibebenta. So, yun, talagang apektado ang mga magsasaka natin kung tuloy-tuloy yung smuggle na pumapasok dito sa ating bansa. Panawagan ng grupo, hulihin na ang mga taong nasa likod ng smuggling na nagmamanipula rin sa presyo ng bigas. Biglang tumaas yung presyo na 33, 34 yung palay na nagulat tayo lahat. And tumaas ng 50 to 55 pesos yung bigas. So, in a span of one week, ganun kalaki ang sinipa ng presyo. So, we think na kailangan hanapin mga ito. Kailangan huliin mga ito, no? Dapat sabihan na ng custom yung mga pangalan para at least ma-stop ito mga sinasabi nilang mafia kasi nagkakaproblema tayo lalo na kung hindi ma-file ng kaso mga ito. Pero umaapela ang ilang rice trader at retailer na maging maingat sa pagpapasara ng mga bodega at pagkukumpiska ng bigas, lalo na kung lehitimo ang negosyo. Kamakailan lang, 3 bodega na naglalaman ng higit 130,000 na sako ng bigas ang kinandaduhan at kalaunan ay pinayagang ilabas ang bigas. Posible nila itong magdulot ng kabawasan o artipisyal na kakulangan sa bigas. Although meron naman silang mandate na mag-visitorial power, nag-create ito ng takot. Yung 3 bodega, ilan ang laman nun kung 3 bodega yon? Let's say 100,000 o 200,000. Sinarado natin for lumagpas nga yata sila ng 15 days, di ba? So kawawa naman yung mga customer nun. Dinabawasan natin yung market, yung quantity o yung bigas sa merkado. So ang implication yan, kung konti ang bigas, baka magkaroon ng domino effect yan sa market. Kawawa naman yung mga consumers natin. Nagiging more diligent yung mga lawyers handling these particular cases before they could initiate the formal complaint para po hindi po rin masayang yung pagpa-file. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paglalabas ng bigas sa mga bodega. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento eh. Pag hinanap sa iyo yan, bibigay nyo kagad. So, bakit pa 15 days? Batay sa price monitoring ng Agriculture Department, bumaba na sa piso hanggang 11 piso ang per kilo ng bigas ngayong Setyembre kumpara noong Agosto.
Audrey, bukas nakatakdang talakayin ng Trade and Industry Department at National Economic Development Authority ang pagpapanatili o pag-alis ng price cap sa bigas. Audrey? Okay, Clazel, meron na bang mga nakalap na ebidensya ang mga otoridad na siyang tutukoy na may kinalaman yung Chinese Mafia dito sa mga smuggled na bigas? Audrey, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon ng Bureau of Customs sa pinaghihinalaang Chinese Mafia na iligal na nagpupuslit ng bigas dito sa Pilipinas. At batay nga sa kanilang investigasyon, lumulutang yung mga Chinese-sounding names na posibleng nagpa-finance o nagbibigay ng pera, nagtutustos dito sa iligal na kalakalan ng smuggling ng bigas. Audrey? Maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.